Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat? At welcome dito sa ating channel, Bawat Buhay May Kwento. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw upang pakinggan itong kakaibang kwento ng buhay na aking ihahatid sa inyo ngayon na sana po ay makapagbigay sa inyo ng inspirasyon. I hope you don't mind if I say that I love you. Si Nikki ay isang masayahin na Pilipina. Nagtatrabaho sa isang hospital sa Amerika bilang nurse aide. Kinagigiliwan ito ng mga pasyente, mga katrabaho niya at mga big bosses. Dala nga ng kanyang taglay na sigla, lalong-lalo na sa umaga. Knock knock! Miss Jane, good morning. How are you today? Masayang bati ni Nikki sa kanyang pasyente. Alam kong andito ka na. Sa tuwing naririnig ko ang iyong boses, hindi mo lang alam kung paano naiibsan itong sakit na aking nararamdaman. Nakangiting tugon ni Jean. Aba, salamat naman Miss Jean. Alam mo, nakakataba talaga ng puso kapag nakakarinig ako ng mga pananalitang naiibsan ko ang kanilang mga sakit na nararamdaman. Masayang tugon naman ni Nikki. Isang araw. Pwede ba? Hinaan mo nga yung pitch ng boses mo. Nakakairita eh. Sabi ng doktor. Nabigla man si Nikki ay nagawa pa rin itong magbiro. Ay sorry po Dok, hindi ko po sinasadya. Huwag po kayong mag-alala sa susunod po. Kapag andito kayo, hihinaan ko na po ang aking boses. Tugon ni Nikki, sabay talikod sa doktor at bigla naman itong napangiwi ng kanyang mukha. Hoy, narinig ko ha kung paano kapag sabihan ng doktor na yun ha. Ayon pa sa isang nurse. Ay naku Milen, huwag kang mag-alala. Hindi naman ako naimbalido dahil doon sa matalas niyang dila eh. Natatawang tugon ng dalaga pagkalipas lamang ng 2 buwan. Oh, weekend ngayon na. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng doktor. On call, Doc. Kapag walang may gustong mag-duty, alam na kasi nila kung sino kaagad ang tatawagan nila. Medyo pagyayabang na sabi ni Nikki. Napataas naman ang kilay ng doktor. On call talaga? Huwag mo ngang ikumpara yung sarili mo sa doktor na laging on call. Sana nga, maganda diba kung doktor ka? Sana, hindi ako nagtatrabaho ngayon. Masungit na sabi ng doktor. Oo nga Dok eh, kaso hindi ko afford or ng mga magulang ko mag-aral ng doktor. Nakangiting sabi ni Nikki. Malamang dahil kung afford nilang pag-aralin ka ng doktor, di sana hindi ka nagkukuskus ng puwet ng mga pasyente. Paismid na sabi ng doktor. Aba, sandali lang naman Doc. Dahan-dahan po tayo sa ating pananalita ano. Hindi naman porket nagkukuskus ako ng mga puwet ng ating mga pasyente, ay may karapatan na kayong magsalita sa akin ng ganyan. Biglang napaseryoso ang tinig ni Nikki. Bakit? May mali ba doon sa sinabi ko? Taas kilay na tanong ng doktor. Doc, hindi niyo alam kung ano ang mali doon sa sinabi ninyo? Sobrang mali yung tabas ng pananalita mo. Alam mo, sa totoo lang, mabuti pa nga ang mga inodoro at mga puwet na kinukuskus ko. At kahit anong dumi nila, ay nalilinis ko. Pero yung bibig mo, mukhang lalo mong pinapadumi. Baka nakalimutan mo na doktor itong kaharap mo. Namumula sa inis ang mukha na sabi ng doktor. Oops, correction please Doc. Baka ikaw ang nakalimot na doktor ka kasi mukhang kasing sama ng amoy ng burak yung mga salitang lumalabas dyan sa namumula mong lips. Pang-aasar ni Nikki sa kausap na doktor. Aba, ang kapal ng mukha mong pagsalitaan ako ng ganyan ha. Parang hindi ko alam na galing ka sa third world country. Bakit? Malinis ba ang Pilipinas? Nang lilisik ang mga mata na tanong ng doktor. Grabe naman po kayo makapanglait. Hindi ko nga talaga alam kung bakit mainit na mainit talaga ang dugo nyo sa akin. Alam mo Miss Holt, hindi ako hinire ng kumpanya para ibuli mo.
And I'm sure, hindi ka rin naman hinire ng kumpanya para mangbuli ng kapwa mo. Kapwa? Doktor ako at nurse aide ka lang? Nang didilat na sabi ng doktor. Well, itong nurse aide lamang na sinasabi mo ay most loved ng mga pasyente at alam yan ng lahat. Matanong ko lang, mayroon bang pasyente na nagsabi sa'yo na marinig lang nila ang boses mo at makita lang yang naka-smile mong mukha ay naiibsa na ang kanilang sakit na nadarama? Ops, hindi ka nga pala marunong umiti. Wika ni Nikki sabay talikod. Naiwang nakanganga ang doktor, ngunit noong nakabalik ito sa wisyo ay nagmamadali itong sinundan ang dalaga at naabutan niya itong nakatayo habang nag-aantay ng pagbukas ng elevator. Sandali nga! Galit na bigkas ni Dr. Holt, ngunit parang walang narinig si Nikki at noong hahablutin na sana nito ang braso ng dalaga ay biglang bumukas ang pintuan ng elevator at iniluwa doon si Jane kasama ang isang matangkad, makisig, gwapo at napakaputing lalaki. Nakasuot ito ng brown slacks with white t-shirt at may sunglasses pang nakapatong sa ulo na lalong nagpatingkad sa kagwapuhan nito. Hi, Miss Jane. Bati ni Nikki. Hi, Iha. Nako, mabuti andito ka. Owen, ito ang aking paboritong si Nikki. She bring joy to everybody. She is my sunshine. Nikki, ito naman ang aking anak si Owen. Pagpapakilala ni Jane sa dalawa na tila hindi man lamang napansin ang presensya ni Dr. Holt na nakatayo hindi kalayuan sa tinatayuan ni Nikki. Hi Nikki, nice to meet you finally. Bukang bibig ka kasi ni Mami. Nakangiting pagbati ni Owen. Lihim namang napasulyap si Nikki kay Dr. Holt at ngumiti pa ito noong bahagyang nagtama ang kanilang mga mata na tila ba nang aasar pa. Thank you, Sir Owen. Nice to meet you too. Kasama ko nga pala si Doktora. Tugon ng dalaga. Oh, I'm sorry, Dr. Holt. Magandang hapon sa iyo. Nakangiting pagbati ng napakagwapong si Owen. Ngunit tila hindi naman nakita ni Jane ang doktora na hindi niya nga ito tinapunan ng kaunting tingin. Nikki, halika. Samahan mo ako doon sa kwarto at magkwentuhan tayo kahit sandali lang. Pag-aya ni Jane. Naku, Miss Jane, pasensya na po kayo. Kailangan ko pa po kasing unahin lahat ng mga pasyente na nakatukas sa akin. Meron pa kayang 4 na kailangan kong paliguan ngayong araw na to. Promise, kapag natapos ko silang lahat, pupunta ka agad ako sa kwarto ninyo. Masayang sabi ni Nikki. Pumayag naman ang matanda at nung nakaalis na si Miss Jane at Owen. Wow! Ano yan? Feeling close kung makipagkwentuhan talaga kay Mrs. Jones? Taas kilay na sabi ni Dr. Holt. Doc naman, ano bang parang hindi mo ba halatang close talaga ako kay Miss Jane? Parang naka-epoxy nga kami, ganon kami ka-close. Kita mo nga, parang hindi ka napansin ni Miss Jane. Sige, mauna ako sa'yo, Doc, ha? Nakangising pang-aasar na tura ng dalaga pagkalipas ng mga ilang buwan. Knock-knock! Good morning, Miss Jane! Iha, halika, pasok ka dito. Tugon ng matanda. Nagulat pa ang dalaga noong makita si Owen na nakaupo ito sa bandang ulunan ni Miss Jane. Iha, medyo matagal-tagal na tayong magkakilala, ngunit hindi pa rin natin napag-usapan ang tungkol sa iyong personal na buhay. Gusto kong malaman mo na binata itong anak ko. Mom, gulat na sambit ni Owen doon sa sinabi ng kanyang ina. Anak, ano ba? Nakita ko kung paano siyang mag-alaga sa akin. Kaya nakakasiguro ako na kaya kanyang alagaan at ang magiging mga apo ko.
Nakangiting sabi ni Jane habang inaabot ang kamay ng dalaga. Maya-maya pa ay ang kamay naman ni Owen ang inabot nito at pinagdaupalad ang kamay ng dalawa. At noong napansin ni Nikki na hiyang-hiya si Owen sa ginawa ng kanyang ina, ay kinindatan ito ng dalaga. Miss Jane, pasensya na po kayo ha. Gustuhin ko man pong manatili dito para makipagkwentuhan. Ngunit kailangan ko na talagang puntahan ang ibang mga rooms na nakatukas sa akin. Naiilang na rin natura ng dalaga, sabay hila ng kanyang kamay na napagitnaan ng mga palad ni Jane at Owen. Sige iha, basta wag mong kalimutan na binata itong anak ko ha. Nakangiting paalam ng matanda. Mga ilang hakbang pa lamang ang nagawa ng dalaga ay narinig nito ang boses ng lalaki na tumawag sa kanyang pangalan. Nikki! Napapitlag ang puso ng dalaga noong marinig ang tinig ni Owen. Kaya napakagat ito sa kanyang mga labi. Pagdakay, lumingon ito sa pinanggalingan ng tinig. Yes, sir? Alangan ang ngiti na tugon ng dalaga. Please, wag mo na akong tawaging sir. Owen na lang. Sinundan kita para humingi ng paumanhin. Pasensya ka na sa mami ko ha. Nakayo kong paghingi ng paumanhin ni Owen. Ay nako sir, wag na po kayong mag-alala. Sanay na po ako dyan. Hindi naman pa ako na-o-offend sa mga ganyan eh. Natatawang sabi ni Nikki. So, ibig bang sabihin, maraming mga magulang ang nagkakagusto sa iyo para sa kanilang mga anak? Tanong ni Owen. Ay, hindi naman po. Yung mga kasi, medyo, alam mo na, yung parang nagustuhan lang po talaga nila ang aking serbisyo. Yun lang po yun. Hindi mawari ng dalaga kung bakit na itanong iyon sa kanya ng binata. Kaya nagmamadali na itong umalis. Mga ilang buwan pa ang nakalipas. Nix, pinapatawag ka doon sa kwarto ni Miss Jane? Sabi ng nurse. Sige Tel, tatapusin ko lamang itong aking ginagawa ha. Tugon naman ng dalaga. Mabilis naman itong tinapos ang kanyang ginagawa at nagmamadali na itong pumunta sa kwarto ni Jane Jones. Anak, ipangako mo sa akin na napakakasalan mo siya ha? Pangako ma'am, sana pumayag siya. Ito ang mga salitang narinig ng dalaga, ngunit hindi ito nagpahalata at dahan-dahan na itong kumatok. Hello, Miss Jane, andito na po ako. Pilit pinapasigla ng dalaga ang kanyang tinig. Pasok ka iha, halika, maupo ka dito sa aking tabi. Salamat iha, alam kong busy ka dito pero nagpapasalamat talaga ako sa iyo dahil lagi mo ako binibigyan ng iyong oras. Nakangiting sabi ni Mrs. Jones. Nako, wag po kayong mag-alala kapag wala pa akong ginagawa. Anytime po, basta kailangan ninyo ako. May kailangan po ba kayo, Miss Jane? Masayang tugon at tanong ng dalaga. Halika, iha. Maupo ka dito sa aking tabi. Masayang paanyaya ni Miss Jane. Ay nako, hindi po pwede ma'am. Marumi po ako. Ayokong matanggal sa trabaho. Tugon ng dalaga. Sinabi niya ito dahil ayaw niyang bigyan ng kahit anong pagkakataon si Dr. Holt na makakita ito ng mali sa kanya. Ako ang bahala sa iyo, iha. Halika na, maupo ka na dito. Muling paanyaya ng matanda. Miss Jane, tatayo na lamang po ako dito sa tabi ninyo ha. Sabi naman ni Nikki. Mom, okay na yan. Huwag niyo nang pilitin si Nikki. Nakangiting turan ni Owen. Hindi malaman ng dalaga kung bakit napapatalon ang kanyang puso sa tuwing binabanggit ni Owen ang kanyang pangalan. Okay, hindi na ako magpaligoy-ligoy. Hindi ko kasi alam kung hanggang kailan ako babawian ng buhay, iha. Kaya nakikiusap ako. Boy, di bang magpakasal na kayong dalawa?
Napaatras si Nikki sa tinura na iyon ni Jane, sabay tingin sa binata. Iha, minsan sinabi mo sa akin na wala ka pang asawa. Kakausapin ko ang ate mo. Pwede mo ba silang papuntahin dito? Tanong ng matanda. Ang ate ni Nikki ay nakapag-asawa ng napakabait na Amerikano, kaya nakarating ang dalaga sa Amerika. Hindi, Mom. Ako ang pupunta sa bahay nila para kausapin ko ang ate at bayaw niya. Sabat naman ni Owen noong walang mga salita na lumabas sa bibig ng dalaga. Nagtagal pa ng 45 minutes si Nikki sa loob ng kwarto ni Jane bago ito lumabas. Nagulat pa si Nikki nang makitang nakapanguros mano ang doktor na nakatayo sa nurse station at nakatingin sa kanya. Pwede bang wag kang sumipsip masyado kina Mrs. Jones? Salubong ang kilay na wika ng doktora. Sa pagkakaalam ko, kailangan natin mag-spend ng time sa mga pasyente na nais makipag-usap sa atin, hindi ba, Doc? Diretso ang mukha na tugon ni Nikki. Bakit? Ano ba ang alam mo kung sino yan sila? Tanong ng doktor. Doc, ang alam ko lang ay dapat gampanan ko ang aking tungkulin bilang nurse assistant. Hindi ko trabahong alamin ang kanilang mga personal na buhay. Inis na tugon ni Nikki sabay talikod sa doktor. Napangiwi na lamang ang mga nurses na nakikinig at nanunood sa dalawa habang papalabas na si Nikki sa hospital. Nikki, biglang kumabog na naman ang puso ng dalaga dahil nakatitiyak siyang si Owen na naman ang tumatawag sa kanya. Pauwi ka na ba? Tanong ng binata. Oo. Maiksing tugon ng dalaga. Sasabay ako sa'yo. Gusto kong makilala ang ate at bayaw mo. Napataas ang kilay ng dalaga dahil sa kanyang narinig. I'm serious. Nakangiting sabi ni Owen. Pwede po ba muna tayong mag-usap? Oo naman. Mag-uusap tayo sa loob ng sasakyan papunta sa inyo. Nakangiting tugon ng binata sa katanungan na iyon ng dalaga. No sir, kailangan po muna natin mag-usap dito. Ayokong magpakasal ka sa akin dahil utos sa inyo ng mami ninyo. Ayoko rin naman pagsamantalahan siya. Paano ka kasi magpapakasal sa taong hindi mo naman kilala? Seryoso ang mukha na tanong ng dalaga. Nikki, hindi naman kita pakakasalan kaagad, kikilalanin muna natin ang isa't isa. Kaya nga gusto kong makilala ang iyong kapatid at bayaw, gusto kong magpaalam sa kanila, naliligawan kita. Seryoso rin na tugon ng binata. Simula noon ay lagi ng sundo hatid ni Owen si Nikki sa bahay nito. Ikaw ha, ini-spoiled mo na talaga ako, sabi ng dalaga. Bakit? Mali bang i-spoiled ang babaeng pinakamamahal ko? Biglang nalungkot ang mukha ng dalaga dahil sa sinabing iyon ni Owen. Oh, anong mukha ba yan? Nakangiting tanong ng binata. Alam ko naman kasi na ginagawa mo lamang ito dahil sa kahilingan ng mama mo. Si Owen naman ngayon ang nalungkot ang mukha sa tura na iyon ng dalaga. Bakit mo naman nasabi yan? Hindi mo ba naramdaman ang pagmamahal ko sa'yo? Malungkot na tanong nito. Paano mo naman kasi ako matutunan mahalin sa loob lamang ng 2 buwan nating pagkakakilala? Seryoso ang tinig na tanong ng dalaga. Grabe, 2 buwan lang? Hindi mo ba isasaling bilangin yung buwan simula nung pinakilala tayo ni Mami? Yung mga ilang beses natin pagkukwentuhan sa loob ng kwarto ng Mami ko. Isa pa, sa tingin mo ba, paano nagkagustuhan ang ate at bayaw mo? Hindi ba pen pa lamang sila? Pictures at sulat nga lang ang kanilang ugnayan, hindi ba? O, bakit masaya naman ang kanilang pagsasama? Sa nakikita ko naman kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Tayo pa kaya na personal na nagkikita?
Magsisinungaling naman ako sa iyo kung sasabihin kong hindi kita nagustuhan noong una pa lamang kitang nakita. Baduy nga lamang kung sasabihin ko sa iyong tumibok itong puso ko noong una kitang makita. But I'm sure, marami ka nang naririnig ng love at first sight. Pero ito talaga kasi ang nangyari sa akin nung una kitang makita. Sa totoo nga, hindi na nga ako nakatulog noong kinagabihan eh. Pagpapaliwanag ni Owen. Wow, ang lakas mo naman maka-teenager ha. Natatawang tugon ng dalaga. Ikaw naman, seryoso na nga itong tao eh. Kunwang pagtatampo na tugon naman ni Owen. Lumipas pa ang mga ilang buwan at umayos na ang pakiramdam ng matanda at nais na nitong umuwi. Gusto kitang isama sa bahay, iha. Ho? Nako, malamang hindi pa ako papayagan ng aking boss na sumama sa inyo, madam. Mabilis na tugon ng dalaga. Ay nako, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Pangako, hindi kita pahihirapan dahil kukuha rin naman ako ng personal nurse. Sabi ni Jane sabay himas sa likod ng dalaga. Mga ilang linggo pa nga ang lumipas na isama niya nga si Nikki sa kanilang tahanan, ngunit laking gulat ng dalaga noong makita nito ang malaking pictures na nakadikit sa wall ng tahanan nito. Dahil ang picture na iyon ay picture ng hospital na kanyang pinagtatrabahuan. Napansin ng matanda ang pagtataka sa mga mata ng dalaga. Iha, iyan nga ang Paradise Hospital. Nakangiti na wika ni Miss Jane. At simula noong araw na iyon ay masaya nang naninilbihan si Nikki kay Mrs. Jane Jones. Isang araw, kailangan bumalik ni Miss Jane Jones doon sa Paradise Hospital para sa kanyang buwanang IV at kasama niya nga si Nikki. Oh, bakit hindi ka nakasuot ng uniform mo? Na-promote ka na ba? Ang usap-usapan pa naman dito, inaakit mo raw si Owen Jones? Bakit? Nangarap ka talaga na makaahon ka sa kahirapan ha? Pwede bang gumising ka na? Baka bangungutin kanyang napakahimbing mong tulog kaya napasarap ang iyong panaginip para lang hindi ka magulat. Anong ipapaalam ko na sa'yo na kaya lang naman talaga ako nagtatrabaho sa hospital na ito para maipakita kay Owen kung gaano ko siya kamahal at ang hospital na to. Napakunot ng noo si Nikki sa kanyang narinig mula kay Dr. Holt. Talaga ba? Mahal mo si Owen? Bakit mukhang hindi kanya kilala noong minsan magpang-abot tayo sa elevator? Pang-iinis na tanong ni Nikki. Igalit kasi siya sa akin noong mga panahon na yun. Biglang humina ang boses ni Dr. Holt. Kaya pala hindi ka rin nakita ni Miss Jane. Siguro, galit din siya sa'yo ano? Taas kilay na tugon at tanong ni Nikki. Pwede ba, Nikki? Huwag mo nga akong kausapin ng ganyan. Doktor ako sa hospital na ito at hindi magtatagal ay ako na ang magiging may-ari ng hospital na to. Galit na pananalita ng doktor. Miss Holt, doktor ka nga pero mas mukhang wala kang pinag-aralan kaysa sa akin kung magtrato ka ng isang tao. Kung nais mong igalang ka ng kapwa mo, igalang mo muna yung sarili mo para matuto ka gumalang sa ibang tao. Mabuti akong tao pero tinatago ko ang kabutihang iyon sa mga taong katulad mo. Isa pa, dapat ikaw ang gumising, mukhang ikaw ang binabangungot eh. Nangangarap ka talaga na ikaw ang magiging may-ari ng hospital na to? Excuse me. Pairap na tura ni Nikki. Nangarap ka ba talaga na mapansin ka ni Owen? Maluha-luhang tanong ng doktor. Noon, hindi. Ngayon, oo. Dahil sinabi niya sa akin na pakakasalan niya ako. Naka-smile na tugon ni Nikki. Hoy, wag kang masyadong magpapaniwala sa mga sinabi niya dahil ginagamit ka lang niya para may mag-alaga sa mami niya. Matapang na sagot ng doktor. Napakunot ng noo si Miss Jane sa tinura na iyon ni Dr. Holt. Lingid kasi sa kaalaman ng dalawa ay kanina pang nakikinig ang matanda sa kanilang pagtatalo. Talaga ba? So, paano
Paano ikaw? Bakit mo pinapaniwala ang sarili mo na mapapasayo si Owen at ang hospital na ito? Matapang rin na tugon ni Nikki sabay talikod, ngunit mabilis ang kamay ng doktora. Nahablot niya kaagad ang buhok ni Nikki kaya lumabas na si Mrs. Jones sa kanyang pinagtataguan. Tama na yan. Nagulat pa ang dalawa dahil sa kanilang narinig. Mrs. Jones, alam niyo po bang matagal na talaga ako nagtitimpi sa babaeng ito eh. Hindi niya kasi inaayos ang kanyang mga gawain dito. Ang dami kayang pasyente na nagrereklamo sa kanyang serbisyo. At mabait lang talaga yan sa inyo dahil alam niyang kayo ang may-ari ng hospital na ito. Pagpapaawa na sabi ni Dr. Holt. Tara Mylene, doon tayo mag-usap sa conference room. Seryosong pag-aya ni Mrs. Jones at sumunod naman itong si Dr. Holt. Noong makapasok sila sa conference room ay nagsalita kaagad si Jane. Grow up, Mylene. Kahit isa ay wala akong natatanggap na reklamo na serbisyo ni Nikki. Sa katunayan nga niyan, maraming pamilya ang nagsusumbong sa amin dahil dyan sa attitude problem mo. Sa dami ng reklamong natatanggap namin kung ano-ano at kung paano mo tratuhin ang mga pasyente, wala ka pang narinig sa amin dahil nga kaibigan namin ang iyong mga magulang. But I think this is too much. Kanina pa ako dyan sa tabi nakikinig sa lahat ng usapan ninyo ni Nikki. Sabi ni Jane sabay hila kay Nikki. Let's go, iha. Pag-aya ng matanda. Isang gabi, nagulat si Owen na ang dalaga ang nagbukas ng kanilang gate. Oh, bakit ikaw ang nagbukas ng gate? Nasaan ba ang guard? Nagtatakang tanong ng binata. Sinadya ko talaga na abangan ka. May importante lang akong sasabihin sa'yo. Pwede bang doon tayo sa likod mag-usap? Seryoso ang tinig nito sabay hila kay Owen. Bigla namang nagsalubong ang dalawang kilay at napatitig ang binata sa dalaga. May problema ba tayo? Nagtatakang tanong nito. Bumuntong hininga muna ng pagkalalim-lalim si Nikki bago ito nagsalita. Matanong ko lang, gusto mo pa ba akong pakasalan? Diretsyong tanong nito. Bahagya naman na pangiti si Owen sa kanyang narinig. O sige, ganito na lang. Pakasal na tayo. Mukhang wala na tayong panahon. Gusto ko lang mapasaya kasi ang mami mo sa kanyang mga huling linggo or buwan na nalalabi dito sa mundo. Napakunot ng noo ang binata na halatang kinabahan sa tinura na iyon ng dalaga. Ano ba ang mga pinagsasabi mo? Napataas ang boses ng binata. Shh, hinaan mo yung boses mo. Dinala ko kasi siya sa hospital at sabi ni Doc Maritus ay hindi na daw talaga magtatagal ang buhay ng mami mo. At mahigpit na pinaghabili ni Miss Jane sa akin na wag ko raw sabihin sa'yo pero hindi ko talaga kaya na hindi sabihin sa'yo at please lang wag mong sabihin sa kanya ha na sinabi ko sa'yo. Parang batang nagsusumbong at nakikiusap si Nikki sa kanyang mapapangasawa. At dahil nabigla ito sa kanyang mga narinig kaya napayakap na lamang si Owen sa dalaga. Alam mong mahal kita at gustong gusto kitang pakasalan. Tatanawin kong malaking utang na loob itong pagpapakasal mo sa akin. Maluha-luhang tura ni Owen. Hey, wag kang umiyak, hindi tayo pwedeng magpahalata sa kanya na may kasunduan na tayo. Doon ka dumaan sa main door at dito naman ako dadaan sa kusina para hindi niya mahalatang nag-uusap tayo. Basta, wag kang malungkot sa harapan ng mami mo at wag mo akong isumbong. Pilit na pinapasaya ni Nikki ang kanyang tinig sabay halik sa labi ng binata na ikinagulat ng huli. Dumiretso kaagad si Owen sa kwarto ng kanyang ina tulad ng ginagawa niya tuwing galing ito sa kanyang kumpanya. Mom, kamusta? Bati ni Owen sa kanyang ina sabay halik sa noo nito. Ay, saan nga pala ang iyong pinakamamahal na manugang? Natatawang tanong nito.
Anak, andiyan lang iyan sa tabi-tabi. Sabi niya sa akin may gagawin lamang daw siya. Ewan ko nga ba kung bakit hindi pa bumabalik yon dito ngayon. Nakangiting tugon ni Jean. Mom, mabuti nga nawala siya dito. Sandali lang po ha, ilak ko lamang ang pintuan. May sasabihin ako sa'yo importante. Masayang tura ng binata at nagmamadali na itong ilak ang pintuan. Gaano ba ka-importante yung sasabihin mo? Bakit kailangan mo pang ilak ang pintuan? Nagtatakang tanong ni Jean. Mami, gusto mo ba akong samahan bukas mamili ng engagement at saka wedding ring? Nakangiting tanong ni Owen. Talaga anak, papayag kaya yun? Excited na tugon ni Jean. Mami, hindi naman natin malalaman kung hindi natin siya tatanungin, hindi ba? Magpo-propose ako sa kanya bukas sa bahay ng ate niya at kakasabwatin natin ang kapatid niya. Nakangiting sagot ni Owen. Samantalang si Nikki ay nagtataka kung bakit hindi niya mabuksan ang pintuan. Manang, pakikuha nga po ng susi, hindi ko mabuksan itong kwarto ni Madam. Tawag pansin ni Nikki sa kanilang kasambahay, ngunit laking gulat ng dalaga noong biglang bumukas ang pintuan. Ay kabayo, ano ba? Gulat na bigkas ng dalaga noong makita kung sino ang nagbukas ng pintuan. Bakit mo ba nilak ang pintuan? Hindi mo lang alam kung gaano ako natakot dito. Nakasimangot na sabi ni Nikki. Saan ka ba nagpunta, di ba? Dapat nakabantay ka kay Mami. Naabutan ko siyang mag-isa dito ah. Sabi ni Owen sabay kindat sa dalaga, kunwang napayuko naman si Nikki. Pasensya ka na, may ginagawa lang kasi ako. Tugon nito. Iho, ano ba? Nikki, halika iha, wag mong pansinin ang anak kong yan, kaya nga tumandang binata yan dahil sa kanyang kasungitan. Natatawang pagsagip ni Jane sa dalaga. Sige, pumasok ka na doon at matulog na rin ako. Parehong ngumiti ng bahagya ang dalawa bago pumasok ng tuluyan si Nikki at tuluyan namang lumabas si Owen. Kinabukasan. Miss Jane, magpapaalam po sana ako sa'yo, sabi kasi ng ate ko. Gusto niya daw po makipagkita sa akin sa mall. Importante lang daw po. Pagpapaalam ng dalaga, na-guilty man si Miss Jane dahil sa mukhang nag-aalala ang anyo ni Nikki ay hindi ito nagpahalata. Iha, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na mami na ang itawag mo sa akin, pero sige, makipagkita ka sa ate mo at mag-ingat ka ha. Nakangiting sabi ni Jane. Noong makaalis na ang dalaga ay nagmamadali namang tinawag ni Jane ang kanyang katiwala. Lloyd, halika tulungan mo akong magbihis, may lakad kami ng anak ko. Maya-maya pa ay may kumatok na sa pintuan ni Jane. O anak, sigurado ka bang wala na siya? Oo ma'am, nakaalis na sila ni Mang Berto. Noong nasa jewelry shop na ang mag-ina. Anak, ito maganda, ako na ang bahalang magbayad. Mami, medyo may kamahalan yan ah, hati na lamang tayo. Nako anak, pag mahal mo ang isang tao, walang mahal kapag kaya mo naman. Mahal ko si Nikki at ipaparamdam ko sa kanya ang pagmamahal na iyon at naramdaman ko rin naman na mahal mo siya, kaya deserve niya ito. Katapos mabayaran ng mag-ina ang alahas ay nagmamadali na itong nagtuloy sa tahanan ng kapatid ni Nikki. Gulat pa ang dalaga noong mamataan ang kotse ni Owen na nakaparada sa harapan ng bahay ng kanyang kapatid. Aba, mukhang sinusundo ka na kaagad ng mag-ina. Natatawang tura ng kapatid. Oo nga ate. Maiksing tugon ni Nikki. Nagpalingalinga ang dalaga noong nakapasok na sila sa loob ng bahay, ngunit walang Jane at Owen siyang nakita. Napakunot ang noo ng dalaga. Kuya, andyan yung kotse ni Owen ah. Andito ba sila?
Nagtatakang tanong ng dalaga, ngunit hindi pa nakasagot ang kanyang bayaw ay sabay nang lumabas ang mag-inang Owen at Jane mula sa kusina. Napaatras ang dalaga noong makitang may cake na bitbit itong si Owen. Hindi ko po birthday ngayon. Natatawang sambit ni Nikki. Nix, I want to marry you so bad. Napagaralgal ang tinig ni Owen, saka naman napansin ng dalaga ang singsing na nakapatong sa cake, kaya napatakip ito ng kanyang bibig. Maya-maya pa'y nakatawa itong lumapit sa binata. Finally, ang tagal ko kayang inantay na itanong mo ulit sa akin yan. Akala ko nga nakalimutan mo na yan eh. Siyempre, magpapakasal ako sa'yo, mahal kaya kita. Yumakap ulit ito ng mahigpit sa kanyang mapapangasawa, pagkatapos ay lumapit din ito sa kanyang magiging biyenan. Ngayon po tatawagin na talaga kitang mami. Maluha-luha nitong niyakap si Miss Jane. Salamat iha, hindi mo lang alam kung paano mo ako pinapasaya sa sandaling ito. Pwede ba nating pag-usapan na ang kasal? Nakangiting tanong ni Jean. Anytime po, mami. Nakangiting tugon naman ni Nikki. Walang inaksaya ang dalawa, nag-hire kaagad sila ng 3 wedding coordinator. Wala pang 1 buwan ay nairaos na ang magarang kasalan. Naimbita ang lahat ng kakilala ng mga Jones, ngunit sa side ni Nikki ay ang kanyang ate lamang at pamilya ng kanyang bayaw. Inimbitahan rin nila si Dr. Holt, ngunit hindi ito dumalo at ilang buwan lamang ay nag-resign na rin ito sa hospital. Kailangan bilisan natin gumawa ng baby. Gusto ko kahit 1 apo lang ay maabutan ni mami. Seryosong lahad ni Nikki. Mukhang ikaw talaga ang gustong gumawa ng baby kaagad ha? Sige, kung yan ang gusto mo, wala nang labasan ng kwarto ha? Natatawang tugon naman ni Owen. Seryoso ako? Nang didilat ang mga mata na sabi ni Nikki. Sweetheart, nagbibiro lang ako, sa totoo lang. Malaking pasalamat ko talaga dahil dumating ka sa buhay namin sa tamang panahon. Seryosong tugon ni Owen. Hindi naman nabigo ang pagsusumikap ng mag-asawa dahil nagdalang tao kaagad si Nikki. At itong si Mami Jane ay walang mapaglagyan ang kanyang tuwa na magkakaapo na siya sa kanyang nag-iisang anak na si Owen. Mom, anong gusto mong ipangalan natin kay baby? Tanong ni Owen. Janet, kapag babae, ngunit Jerome naman kapag lalaki. Nakangiting tugon ni Jean. Hindi inalam ng mag-asawa ang gender ng kanilang anak dahil nais nilang masurpresa sila sa paglabas nito. At nagsila nga si Nikki ng isang napakagandang batang babae. Tuwang-tuwa ang lahat, lalong-lalo na si Mami Jane. Nakapagdesisyon rin ang mag-asawa na ang kwarto ni Mami Jane ang magiging kwarto rin ni Janet para magkasama ang maglola. Pagkalipas lamang ng 1 linggo, nagising na lamang ang mag-asawa na wala ng buhay ang kanilang inang si Jane. Pagkalipas ng 1 taon ay nagdesisyon si Nikki na mag-aral bilang nurse at noong makagraduate ito bilang nurse ay nag-decide rin ang mag-asawa na parihong mag-aral bilang doktor para mapangalagaan ang hospital na iniwan sa kanila ng kanilang pinakamamahal na ina. I hope you don't mind if I say that I love you. Ang buhay ay punong-puno talaga ng sorpresa. Kita mo nga naman nakarating lamang si Nikki sa Amerika dahil sa tulong ng kanyang ate at asawa nito na masukan bilang tagahugas ng puwet kung tawagin nga ni Dr. Holt. Ngunit dahil sa kanyang masayahing pagkatao, hindi siya namimili ng pasyente at pantay-pantay niyang inalagaan ang mga ito. Sino nga naman ang mag-aakalang isang CEO pala ng hospital ang isa sa kanyang mga naalagaan. Kaya
nakuha niya ang puso nito. Napakaswerte talaga ni Nikki dahil isa siyang favored by the CEO. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa inyong mainit na suporta sa munting channel na ito. At excited na po ako dahil malapit na po talaga natin makamtan ang 50,000 subscribers. Tulad nga ng in-announce ko doon sa aking 2 previous na upload na kapag narating natin ang 50,000 subscribers ay pipili po ako ng 5 katao na tatanggap ng 50 pesos GCash or load. At 50 katao na tatanggap ng 10 pesos load. Mga kaibigan, pasensya na po kayo kung maliit lamang po dahil maliit lamang din po ang kita dito sa YouTube. Ito po ay balik pasasalamat lamang sa ating mga masugid na taga-subaybay. Doon po sa hindi pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo, like and share. Pakihit na rin po ng ating bell button para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin na bawat buhay may kwento at ito ang kwento ng buhay ni Nikki. Hanggang sa muli. Bye-bye!